Okay po, magandang hapon po muli. Pagpasensyahan niyo na po ang ating init. Yan. Sabi mo sa tabi mo, summer pa rin pala. May nakita ko galing Baguio, Boracay. Grabe, no? Tsaka Baguio, pampatanggal ang init. So, salamat po sa hapong ito. Isa pong magandang pagkakataon to, gaya po ng ating nabanggit sa panalangin, isa pong privilege to witness sa kabutihan po ng Panginoon. Sino pong naniniwala na ang Diyos ay mabuti? Yes. Palaging mabuti. Amen. Sino po ditong nakaranas na ng kanyang kabutihan? Amen. Alam niyo po ba, Yes. sa bawat paggising natin sa umaga, ay isa pong pagpapakita ng kabutihan ni Lord. Marami pong nag-aangad ng milagro. Sino pong gusto mo ng milagro? Yes. Amen. Sino pong nangangarap ka na, Lord, one day, mangyari po yung aking pinapanalangin. Yes. So lahat po tayo humingi ng milagro kay Lord. Humingi ng mga bagay na kung saan po mas lalo mo siyang mahalin at lalo mo siyang makilala. Alam niyo po ba, pagising mo lang, isa na pong milagro ni Lord yan. Kaya po ako po yung nagpapasalamat. Bukod po doon sa bagay na yon ay bonus na lang. Pagsabi pong bonus, lahat po ng nararanasan natin, biyaya na lang po ng Lord. Kaya po may tinatawag na grace para po doon tayo tumapak, doon po tayo mabuhay. Sa isang tao po, especially po sa isang Kristiyano, napakalaga po na siya ay nakatungtong sa biyaya ni Lord. Ano po ba sinabi ni Apostol Paul na dahilan lamang sa biyaya ni Lord kaya tayo naligtas? Amen po. Ang kaligtasan hindi natin pinaghirapan. Ephesians 2:9, ang sabi po ron, hindi po dahil sa ating sariling gawa, kaya po hindi po natin mapagmamalaki. Kaya po isang pagkakataon, kaya po ang inyong lingkod nakatayo rito, hindi po dahil cute si Pastor. Yan. Sabi mo sa tabi mo, given. Given. Given lang po yun. So, kaya po nakatayo ang inyong lingkod dito dahil sa biyaya po nila. At dapat po doon lamang po tayo tumungtong. Nice po i-welcome ang ating pong i-dedicate. Wala siyang kamalay-malay sa nangyayari ngayon. Pero dahil sa picture ng kanyang tito, one day makikita niya to. Amen? Makikita niya po ang bawat isa sa atin na ito pong mga taong to ay witness sa kanyang child dedication. Pwede bang mag-hi kayo kay Baby Nabi? Hi! So, gusto ko rin po i-welcome ang kanya pong buting mga magulang. Si Brother Nobi, aking BFF, best friend forever. At si Ate Nessel. At may mga taga-Davao pa po tayo nandito. Welcome po magandang hapon po. Balita ko maganda po ron. Makapa siya minsan. Sa bawat isa rin po na nandito, nanay ni Kuya Nobi nandito po. We acknowledge po. Magandang hapon po. At yan po ay yung mga proud ninong. Gusto ko makakita yung kamay ng proud ninang. Kaway-kaway po. Yan. Balita ko mga big time to mga to Yan. Totoo ba yan? Nabi, yan? So, napakalaga po itong ating ginagawa na to sapagkat ito po ay sagradong gawain ng ating pong Panginoon. Kaya po, sa bawat isa po na nandito, is a great privilege to witness yung pong kapangyarihan ng Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tignan po natin ang mga bagay na to at sama-sama po tayong maunawaan kung bakit po mahalaga ang child dedication. Ang ating pong i-dedicate sa hapong to, ang kanya pong pangalan ay walang iba kundi si Nabi Grace. Ganda ng pangalan niya, Yes. Grace. Yan. Paghapong Evangelist. So, si Baby Nabi ay isa pong regalo ni Lord. Yes. Last time po, bilang lingkod po ni Lord, second time ko na po mag-dedication sa biyaya po ng Lord. At yung una po nating na-dedicate, nandiyan po rin siya, no? Si Baby Sayon. Natutuwa po ako sapagkat sila po ay nasa mabuting environment. Nasa mabubuting magulang. At ang nakaka-bless po dyan, itinatalaga po nila sa Lord ng kanila pong mga anak. Kaya po sa bawat isa na nandito, hindi lang po sa bata ang pagtatalaga sa Diyos. Alam niyo po ba ang buhay ng bawat isa po sa ating nandito, pwede mong italaga kay Lord. Ang inyong pong lingkod, marami po ang bisyo sa buhay before, pero nung nakilala ko si Lord, akin pong itinalaga ang buhay ko po. For the grace of God, sa biyaya po ng Lord, kaya po naandito po ang inyong lingkod. Ang sabi po rito, ng salita po ng Diyos, children are gift from the Lord.
they are reward from Him. No, wala po yung verse niya. Pero New Living Translation po ang ate pong binasa ng isang bata po daw ay regalo galing sa Lord. A reward from Him. Kaya po gusto ko namin congratulations. Ito pong si Mami Nesel at Daddy, ano ba tawag din na sa inyo ni Nabi paglaki niya? Ano gusto niyo po itawag sa inyo? No? Sinabi. Yan. Papa? Yan. So, regalo po sa inyo. Gusto ko po maunawaan nyo to, parents, na si Baby Nabi regalo ni Lord. Hindi ko po alam kung titignan ko po kayo. Marami akong pwedeng maisip bakit naregaluhan kayo ni Lord. Dahil unang-unang, maaaring able ang ama, di ba? May trabaho, kayang bumuhay ng pamilya. Pero, isa lang ang sigurado sa akong to, may tiwala sa inyo si Lord. Pinagpapasalamat niyo po ba may tiwala sa inyo si Lord? Sapagkat, sabi dito, reward po ang pagkakaroon ng anak. Sino po dito sa hapong to, sa mga nandito po, ninong-ninang, mga witness po natin, ang meron kang anak? Yan. At yung anak po, nakasama niyo po, or kung nasaan po ang inyong mga anak, ang sabi po ng Bible, reward po yan. Kaya po, sino po ditong na-appreciate mo ngayon na meron kang anak? Amen? Amen. Ang iyong lingkod po ay 7 po kami. Yan, 7 lang. Konti kayo, basta ra. So, yun po ay nauunawaan ko po ngayon na yung aking magulang ay biniyayaan ni Lord. Biniyayaan ng Lord ng mga anak. Kaya po, dapat po makita natin sa hapong to na ang pagkakaroon po ng anak, sinabi po ng salita ng Diyos ay regalo. Kaya po muli, congratulations po to the parents. Kaya po, sa bawat isa po na nandito, hindi po lahat, maunawaan natin na hindi po lahat nabibiyayaan ng anak. Tama po? Tawag sa kanila ay barren. Tama po ba? Sa English, barren. Sa Tagalog ay bauhog kung tawagin. Alam po ba, may isang testimony, si Senator Joel Villanueva, kung kilala niyo po siya. Si Senator Joel Villanueva ay isa pong lingkod ni Lord, mananampalataya ng Diyos. At isa siyang senador ngayon. Alam po ba, one time, sila pong mag-asawa ay hindi magkaanak. May problema po. Hindi nila alam kung sino may problema sa kanila. Nagpasuri po sila kasi kasal na sila at wala pa rin silang anak. May po ba nagpasuri sila sa lahat ng magagaling na doktor dito sa Pilipinas at umabot sila sa ibang bansa. Dito po sa Pilipinas, hindi nila alam or dinedeclare nila na imposibleng magkaroon sila ng anak. Hanggang po pumunta siya ng ibang bansa at sinabi sa kanya ng doktor doon, ikaw ang may problema. Si Senator Joel. Alam po ba, umuwi siya ng Pilipinas at kinonfirm niya sa kanyang asawa, hindi niya po sinabi na hindi sila magkakaanak. Meron pong isang pasyalan na hinawakan niya ang kanyang asawa sa kamay. Sabay silang naglalakad. Alam po ba, sabi niya po, dineclare niya sa harapan ng Lord at ng kanyang asawa, tandaan mo ito na yung huling taon na lalakad tayo rito na tayong dalawa lang ang magkasama. Tumik na lang, sorry short, lumipas po ang unang taon, meron na po silang kasama. Sa biyaya at milagro ng Lord, nagkaroon po sila ng anak. At ngayon po, hindi ko po na-search kung ilan na anak nila, pero marami na po silang anak ngayon. Ibig sabihin po, na ang Diyos, once na ma-please po sa buhay, especially po ng mga magulang, magkakaroon ka ng biyaya kay Lord. Gusto niyo po ba ng biyaya kay Lord? Yes. Hindi po lahat ay binibiyayaan o nireregaluhan ng anak. At kaya po diyan nabuo yung mga tinatawag na bahay ampunan. Tama po? Kaya may mga bahay ampunan, meron naman po diyan, may mga magulang naman na sobra-sobrang anak. Hindi nga sila nagpe-pray, pero grabe naman yung anak nila. Tama po? Kaya po, may mga magulang na able, pero hindi sila magkaanak. Meron naman pong mga magulang na hindi sila able, maraming anak, kaya po napapabayaan ang mga bata.
Kaya po ang Diyos natin, malabo siyang magkamali. Pwede bang sabihin mo sa tabi mo, hindi nagkakamali ang Diyos? Nagkakamali ang Diyos. Malabo pong magkamali ang Diyos sapagkat siya po ay nilikha tayo na perfect in His eyes. Kaya po, sa bawat isa po na nandito, maunawaan natin ng mga kabataan ay reward po ng Panginoon sa bawat isa. Ako po, di po ako nananalangin ng anak. Pastor, bakit? Kasi po, asawa mo na ang pinapanalangin ko. Ang hirap naman noon, single si Pastor. Nananalangin ng anak. Kaya po, mahalaga po ang panalangin sa Panginoon. Sino po itong palaging nananalangin? Lahat naman po tayo, palaging tumatawag kay Lord. Pero ang Diyos po natin, hinahanap niya po ang mga taong nagsisik sa Kanya. Magkaiba po ang hinahanap si Lord at talagang pinakananais si Lord. At ang gusto po ng Panginoon ay hanapin po natin ang Kanyang mukha. Kaya nga po, muli po ay congratulations po sa mga magulang ni Baby Nabi Grace sapagkat naregaluhan po sila ng Diyos ng anak. Meron pong isang nanay sa Bible in 1 Samuel na hindi po siya magkaanak. Ang pangalan niya po ay si Ana. Kaya po si Ana ay dumulog ng marugdog kay Lord. Pag sabi mong marugdog na panalangin, ito yung iyak talaga na merong ninanasa at pinakamimiti sa Panginoon. Meron po ba kayong ninanasa sa buhay? Bukod po sa pagkakaroon ng anak, mga bagay na gusto niyo maranasan sa mundong to, amen? Yes. Marami po tayo niyan, pero si Ana, yun po yung kanyang pinakang wanting na hinihingi sa Panginoon. Alam niyo po ba ang sabi niya? Isa po kasi siyang hindi magkaanak, pero meron siyang deal kay Lord. Alam niyo po ba si Lord? Ino-honor niya ang covenant. Once na ikaw ay makipag-covenant kay Lord, alam niyo po ba si Lord ay gustong-gusto niya po yan. Na ikaw ay nakipagtipang kay Lord, at i-honor niya ang iyong kahilingan, pero gagawin mo yung nais niya. Amen? Alam niyo po, itong babaeng ito, sabi niya po in 1 Samuel chapter 1 verse 27, hiniling ko sa kanya na ako'y pagkalooban ng anak. Hiningi niya kay Lord. Sabi po rito, at binigyan niya nga ako. Praise God. Sa bawat isa po dito, nang meron kang hinihiling kay Lord, huwag ka pong magsasawa. Sabi mo sa tabi mo ulit, huwag ka magsasawa manalangin. Yes. Huwag po tayong magsasawa na dumulog sa Lord sapagkat darating ang time, didinggin niya po ito. Sabi po rito, dininig niya at binigyan niya nga ako. Verse 28, kaya naman po inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Kailan daw maglilingkod ang anak ni Ana? Habang buhay. Ito po yung kanyang covenant kay Lord na Lord, bigyan mo lang ako ng anak. Pangako ko, iaalay ko siya sa inyo. Ipaglilingkod ko po siya sa inyo. Si Lord po ay hindi madamot. Sino pong naniniwala ang Diyos natin hindi madamot? Yes. Kaya kanyang bigyan in an instant. Pero si Lord po, gusto niyo po ng tip para po bigyan agad tayo ni Lord. Isa po itong napakalagang bagay na kapag humingi tayo kay Lord, dapat po for God's greater glory. Dapat po pag humingi tayo kay Lord ng isang bagay, maniwala po kayo kahit material things yan, sinabi mo, Lord, itatalaga ko to sa iyo, Lord. Bigay mo lang to, Lord. Ngayon po ba pag narinig ni Lord na ito'y para sa Kanya, hindi po niya ipagdadamot. Amen po? Kaya po marami na tayong bagay ni hinihingi kay Lord na maniwala po kayo, malaman, marinig lamang po ng Lord sa ating bibig na para ito sa Kanya, ipagkakaloob niya po ito. Sino pong excited sa mga bagay na ibibigay po sa atin ng Panginoon? Ang sabi po dyan, ipaglilingkod ko sa inyo kay Yahweh upang maglingkod sa Kanya habang buhay. Pagkatapos ito, sinamba nila si Yahweh. Napakalaga po na ang pagtatalaga po ng isang bata sa Panginoon ay dapat po galing sa puso. Kaya po ako'y nagpapasalamat na pupuri kay Lord sapagkat ito pong mga magulang ni Baby Nabi ay nagtatalaga kay Lord. Hindi po sila nagkamali ng desisyon sapagkat ang ating Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay. Amen?
Ang Diyos po natin, He is a God of resources. Hindi po sa sariling lakas, hindi po sa diskarte natin sa buhay, ang Diyos po ang nagpo-provide. God always provide. Pero ang maganda rito, sa pamamagitan po ng mga magulang, kaya po nagagamit po ng provider ang magulang. Sabi po rito, what is child dedication? It's all about. Ay napakalaga pong bagay na to na patungkol nga ba saan ang child dedication. Para po meron tayong idea na ang bata pala talaga dapat makilala niya si Lord. Si Baby Nabi, bagamat di niya alam ang nangyayari, nakatingin lang siya sa atin. Pero alam niyo po ba na ang magulang ay isa po sa malaking parte para ma-develop po ang kanyang relasyon kay Lord. Darating po ang time magkakamalay po si Baby Nabi at ipapakilala po ng kanyang magulang si Lord. Pag natanong kaya magulang ni Baby Nabi, sino po si Lord, Papa? Or, sino po si Jollibee, Papa? Marami po bang kabataan ngayon ang kilala lang si Macdo? Si Jollibee lang. Sino pa yung mga kilala natin? Huwag po tayong papayag na ang kilala lang ng bata ay si Jollibee, si Macdo. Kasi kayo nakilala niyo si Jesus, na? Right? You know Jesus? Wow, very good. Napakalaga sa isang batang mamulat siya na merong Diyos. Amen po? At ang magpapakilala sa kanya, walang iba kundi ang magulang. Kaya po, number one priority ng mga magulang na tayo po ay magkaroon ng relasyon kay Lord. Hindi na po magulang, mga tito, tita na lang dito. Mahalaga po na ikaw po ay may malalim na relasyon kay Lord sapagkat makikita tayo ng mga bagong generation. Alam niyo po ba na meron pong napakalaking diferensya? There's a big difference between the child dedication and the infant baptism. Ako po ay namulat na ang bata dapat binibinyagan. Na ano po tayo dyan, no? Yan po yung naging turo sa atin. Isa po sa pinagpapasalamat ko sa reliyong Katoliko, maaaring masasabi natin may mga bagay o kahit anong religion na may maling katuruan. Pero isa po sa pinagpapasalamat ko po sa reliyong Katoliko, minulat po sa atin na merong Diyos. Amen po? Na merong Jesus. Ngayon po nandito tayo sa Christian born again and this is not another religion na ating pong pinuntahan. Ito po ay isang pakikipagrelasyon kay Lord. Born again is an experience of our relationship to God. Sino pong masaya ka na may relasyon ka kay Lord? Yung relasyon mo na po na yan ay hindi po kailanman mawawala. Hindi po yan isang salvation na binigay sa atin ni Lord na kapag ikaw ay lumayo mawawala. Kaya po, we need to develop our relationship to our Lord. Kaya po makita natin ngayong hapon na si Baby Nabi sa hapong ito ay hindi po natin bibinyagan. Wala po kayong makikitang tubig dito na ibubuhos sa kanya noo sapagkat siya po ay ating itatalaga. Sabihin nga po natin sabay-sabay, child dedication. Child dedication. Alam niyo po ba si Jesus, nung siya ay naging baby rin si Jesus, nung siya po ay nagkatawang tao sa pamamagitan po ni Mary, siya rin po ay dinala sa templo. Ano po ba ang gawain ni Lord? Kagaya po nitong ordinaryong bahay, pero dahil dito ginagawa ang mga gawain para kay Lord, may tuturing siyang templo. Tahanan ng presensya ng ating pong Panginoon. Kaya po, kagaya ni Baby Nabi, si Jesus po ay dinala rin po sa templo. Ipinakilala rin sa kanya na merong Panginoon na dapat tinatawag. And infant baptism, maring sinasabi po dyan ng mga katuruan na itong batang to bibinyagan para sa kanyang mga kasalanan. So tingin niyo po, may kasalanan na ba si Baby Nabi? Bukod sa pagpupuyat niya sa kanyang mga magulang. Puyat po ba lagi kayo sa kanya? Yan, tingiti sa lao po. So, yun lang po masasabi natin na hindi naman kasalanan yun. Nilalambing niya lang ang kanyang magulang. Ito pong batang to, wala pa po siyang nagagawang kasalanan. At hindi niya alam ang salitang sin. Kahit po tayo nang tayo'y bata pa, tayo lamang po ay na-impluensya ng kasalanan ng mundong to. Na-impluensyahan po tayo ng dyablo sa mundong ito na kanyang ginagawa ng impluensya. Kaya po, wala pong dahilan para siya ay bautismuhan sa umagang ito.
sa hapong pong ito. Kaya po may tinatawag din na water baptism. Nagkaroon po ang simbahan nito ng baptism last month. Yun po ay paglulubog or paglilibing sa dati mong buhay na ikaw at sa pagbangon mo muli, sa pagbangon mo sa tubig, meron ka ng bagong identity in Christ. Kaya po, hindi po sinabi bibinyagan sa hapong ito. Ang gagawin po natin ay ano daw po? Itatalaga. Ano po yung pagtatalaga? Ito po ay isang paghahandog upang ma-surrender natin siya kay Lord. Handa po ba kayo i-surrender si Baby Nabi kay Lord? Ibig sabihin po ng pagtatalaga, ina-acknowledge nyo po na si Lord ang nagbigay sa atin. At alam niyo po ba, na once si Lord ang nagbigay, gusto ni Lord, magamit din siya ng Panginoon. Amen po? Kaya po, it's a great honoring to God ang pagtatalaga po ng isang bata. Tawag po dyan, ari-arian. Pinagkatiwala sa inyo po si Baby Nabi, pero ang totoo, galing siya kay Lord. Malaki po ang tiwala ni Lord sa inyo na meron po siyang gagawin sa mundong to upang mag-glorify si Lord. Kaya po kayo ang magulang, i-guide niyo po siya. Ang sabi po dyan, child dedication is not an event. And hindi rin po ito paraan para po maligtas si Baby Nabi. Ayan. Si Baby Nabi, ang mga bata po ay mahalaga po sa puso ng Diyos. In fact, ayaw na ayaw ni Lord na pinipigilan ng batang lumapit sa Kanya. Amen po? Kaya po ang mga bata dapat malaya silang lumalapit kay Lord. Kaya po sa mga magulang na nandito, we encourage na ang inyo pong mga anak ay dali nyo po palagi sa simbahan. Para po, hindi po laging napapagasto sa Jollibee. Mahalaga po nakilala, higit nila si Lord. Kaysa, parang lagi na lang si Jollibee, tapos po pastora. Magalit ka ba kay Jollibee? Wala naman po. Isa pong bagay na dapat po, mas higit nilang mahalin si Lord kaysa sa mundo to. Sino po dito may mga nauunawaan po sa hapong ito? Pagtatalaga, pagtitiwala po natin sa kamay ng Panginoon. Dating time, magkakamalay po si Baby Nabi. Excited po ba kayo ron? Yung unang salita niya? Mama o Papa, baka pagtalunan niyo pa po. Wag na po Yun po yung kanyang mababanggit. Pero time will come, makapagsalita siya ng buo. At sasabihin niya, Papa, Mama, gusto ko pong maging doktor. Pahig po ba kayo? Doktor ang gusto. Kaya naman ng budget, no? Mama, gusto ko pong maging architect. Sasabihin ni Baby Nabi. Pahig po kayo? Pulis ba? Gusto mo pulis? Huwag naman, Pastor. Malalayo sa amin. Pero lahat po ng pangarap niya, handa po ba kayong tuparin? Handa niyo po bang abutin sa biyaya ng Lord, sa tulong ng ating Panginoon? Pero what if po, sabihin niya sa inyo one day, gusto ko po kayong makausap, Mama at Papa. Gusto ko pong maglingkod kay Lord. Ang tanong po, papayag po ba kayo? Gusto ko pong maging pastora. Gusto ko pong mag-aral ng Bible School. Ayoko po ng doktor, ayoko po ng architect. Gusto ko pong mahalin si Lord. Payag po ba kayong magmula? Wow, congratulations po Bigyan na po natin ng palakpak si Lord sa pamamagitan ng kanyang mga magulang. Sapagkat, gaya po ng ating binanggit regalo si Baby Nabi sa kanyang mga magulang. Kaya po, wag na wag po nating ipagkakait ang mga bata kay Lord. Especially pag gusto nilang maglingkod kay Lord. Amen po? Kaya po, sa bawat isa na nandito, isa po itong magandang pagkakataon na kapag ang Diyos ang tumawag sa atin, wag po nating pipigilan. Kahit maliit ka pong bata or kahit ikaw po ay nasa hustong gulang, once na ang Diyos ay may panawagan sa iyo, pagbigyan niyo po si Lord. Sapagkat minsan ka rin naging bata, iniregalo sa iyong magulang, at ito po yung appointed time upang ikaw ay gamitin ni Lord. Kaya po, ang inyong lingkod, ganoon din po, tinawag po ako ng Panginoon, ayaw ng magulang ko, ngayon po nila naunawaan na sila po ay kasama sa pangako ni Lord. Sa bawat isa po na tumatanggap sa atin sa Panginoon, kasama po ang pangako ni Lord sa kanyang generation. Mula unang henerasyon hanggang sa ika-4 na henerasyon. Meaning po, dahil ang magulang ni Baby Nabi ay mahal si Lord, may relasyon kay Lord, damay po ang kanyang first generation hanggang kaapu-apuan ni Baby Nabi. Sino po dito, kahit wala na tayo sa mundong to,
yung iyo pong anak, apo, magpapasalamat dahil merong kagaya mo na tumanggap kay Lord. Amen. Kaya po, isa po yun sa pinaka-the best na pamana natin sa ating mga anak, yung relasyon nila kay Lord. Kaya po, hindi kailangan mag-invest ng kanyang magulang ng malalaking bagay para masabing meron pong pamana kay baby namin. Hindi po, iyon lamang pong relasyon kay Lord ay isa na pong napakalagang pamana sa anak. Sabi po sa akin ni aking BFF, si Kuya Nobby, sabi niya, brother, sabi niya, Kuya Edwin, gusto ko mamulat siya na meron ng Diyos. Mamulat siya na nasa gawain ako, naglilingkod ako kay Lord. Yan po yung very important thing sa bawat isa po sa atin upang meron silang makita. Tapos kasi sa kanila, new generation. Pero ano kaya yung bagong generasyon na to kung hindi magiging godly? That's why ito pong simbahan na to at ang lahat po ng simbahan, nagnanasa po tayo na magkaroon ng godly generation. Amen po? Godly generation, isang generasyon na nagtitiwala sa ating pong Panginoon. Dedication, ito po ay pagtatalaga, pagpapasalamat, paghahandog kay Lord. Magkaiba po yung paghahandog ni Abraham sa paghahandog na gagawin po natin ngayon. Kay Abraham, gustong ialay mismo sa harap ni Lord itong si Isaac. Pero maganda po rito, isa pong pagpapakita, kagaya po ng ginawa ni Abraham, na handa niyang ibalik kay Lord ang batang ito. Kaya po ang bawat bata ay hiram po ng Lord, regalo ng Lord. Kaya po anumang bagay na gustong gawin ng Lord sa kanya, dapat po sumunod lang tayo. Magpasalamat lamang po tayo. Ang pagtatalaga po ni Baby Nabi, kailangan niya pong mamulat sa mundong to, kailangan pong maituro, especially sa magulang, ito po yung inyong gampanin upang ang iyong anak ay hindi lamang po niya makilala si Lord, kundi maitalaga niya ang kanyang buhay. Una pong gagawin bilang magulang, ay turuan po natin siyang magtiwala kay Lord. Magtiwala kay Lord, ang pangalan niya, walang iba kundi si Jesus. Dapat po yung Jesus na pangalan, maging famous po siya sa puso ng bawat tao. Especially sa mga bata na nakakarinig po ng gospel. Kaya po, magulang, yun po yung inyong gagawin, tuturuan niyo po siyang manalangin. Excited po ba kayo ron sa mga unang chapter ng buhay niya? Tuturuan niyo siya na dumulog kay Lord. Tuturuan niyo siya na banggitin na in the name of Jesus. Amen and amen. Pangalawa po, bukod sa tuturuan niyo siyang magtiwala, tuturuan niyo siyang i-honor si Lord. Time will come, magkakaroon siya ng trabaho, magkakaroon siya ng financial breakthrough. Alam po ba, turuan natin siyang magbigay kay Lord. Turuan natin, kahit bata pa lang po, kung may offering ka, turuan mo siya magdala sa offering box. Isa pong papakita o pagtitrain sa bata upang mag-honor ng Diyos. Amen po? At isa po sa pinakamalagang pag-honor kay Lord, yung pong sama-sama kayong nagsisimba pag-uwi. Sapagkat gustong-gusto po ni Lord makita ang pamilyang nag-honor kay Lord. Yun po yung mahalaga po na dapat natin gawin na makita ng bawat pamilya na dapat ang isang pamilya sumasamba kay Lord. Hindi lang po ang nanay, ang tatay, dapat po buong pamilya. So, sumunod po, turuan natin siya na mahalin din po ang kapwa. Napakalaga po na isang taong may relasyon kay Lord, marunong din siya magmahal sa kapwa. Hindi siya self-centered. Tuturuan natin ang mga anak na merong compassion heart. Hindi naman po pag nasa school, anak, pakopyahin mo yung mga gusto mong kopyahin. Hindi naman po. Tuturuan natin siya in the perspective ng salita po ng ating Panginoon. Kaya po sa mga magulang na nandito, yun po yung inyong gampanin na kailangan pong maituro ang magpagtitiwala kay Lord. Amen po? Welcome po sa mga nandito po, mga bagong dating po. Yan. Aircon po tayo sa ating simbahan. Aircon wari. Yan. So, ating po ipagpatuloy na si Baby Nabi, itinatalaga po natin sa hapong to. Sino pong naunawaan niyo na po ang pagtatalaga? Kaya po hindi siya binyag, isa pong dedication upang siya po
ay mailagay natin sa kamay ng Panginoon at naniniwala po ako lahat ng inilagay natin sa kamay ng Lord, pinagpapala niya. Amen? Ano pong nangyari doon sa 5 tinapay at 2 isda? Dumami po, ano? Nakakain, napakaraming nakakain. Bakit po inilagay sa kamay ng Lord? Na ang batang ito, si Baby Nabi, kapag po, ayoko nga wakan, baka umiyak. Itong batang to, si Baby Nabi, once na ngayon pong hapong ito, ipinagkatiwala niyo siya kay Lord, si Lord po ang bahala sa kanyang future. Huwag niyo na pong problemahin or isipin ang college plan niya. Nasa kamay na po ni Lord ang future niya. Amen po? Kaya po, darating yung time, magkakaroon kayo ng mga problema, pero dahil itinalaga niya siya kay Lord, si Lord po ang bahala sa kanya. Hindi po siya iiwanan ni pababaya po ng ating Panginoon. Naunawaan niyo po ba ang gampanin ng sa magulang? Isa pong pagtatalaga ay napakahalaga po. At yung pong turuan siya, mag-honor sa Panginoon. Kaya po ngayong hapon na to, inanyayahan ko po ang magulang ni Baby Nabi. Ang pangalan niya po ay si Baby Nabi Grace Evangelist. Pwede po bang, sige po, okay lang po yan, okay lang po yan. Upo na po muna kayo. So, ito naman pong ating pong pangalawang gagawin ay para naman po sa mga ninong. Yan. Pwede ko po bang makita o kaway-kaway na lang po ang mga ninang. Yan. Yan. Napicturan po ba sa likod? Ako. Napicturan niyo po yung mga ninong. Yan. Yan po ang mga ninong at ninang, hindi po aksidente na kayo po ang pinili ng mag-asawa pong ito. Ng mag-partner pong ito. Hindi po aksidente na basta na lang kayong pinili. At hindi ko rin po alam kung ba't kayo pinili nila. Yan. Alam niyo po ba, isa lang ang sigurado, may tiwala po sila sa inyo. At yung tiwala na yan ay isa pong napakalagang bagay na maunawaan din po natin sa hapon po. Ang tawag po sa inyo ay second parents. Pangalawang magulang ni Baby Nabi. Tama po? Maaari po bang, ilan po bang ninong, nina? Yan. Pwede bang tawagan ko saglit dito po sa harapan? Yan, kung kakasya po tayo. Sige po, inanyayahan ko po ang ninong-ninang. Tayo na lang po dito. At ayan, sug na lang po tayo natin. Tayo na rin po kayo para po ma-share po natin yung ating pong gagawin ngayon. Sige po, tayo na lang po dito sa harap. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, lapit lang po tayo sa unahan. Sige po. Sige po. Pre. Thank you, Lord. Sige po, compress na lang po. Okay, salamat po at pagpasensya na po ang ating lugar. So, si Baby Nabi, pwede bang buhatin ng magulang? Yan. Ito na yung time na yan. Huwag naman sana umiyak na. Ang gagawin po natin, isa-isa nyo pong bubuhatin at ipapasa po sa bawat ninong hanggang sa ninang. Hanggang dito sa dulo po. Sige po, buhatin nyo po isa-isa po. Yan. Yan. Ayan na, ang portion natin na inaantay. Yan. Sige po, tapos medyo bagalan nyo lang ng konti para mapil nyo yung bigat ni Baby Nabi. Yan. Isngay pa lang ni Baby, no? Sige po. Sige po, ayahan nyo lang po umiyak. Okay lang po yan. Part of the grow, yan. Takot kasi. Natakot iyan. Yung daw pong iniyakan, yun po yung malaki ang bigay, mami. Sige lang po, kasama talaga yan. Wow! Congratulations, Baby Nabi. Para namang inapit si Baby Nabi. Sige, baby. Ngayon lang yan, baby. Ngayon lang yan. Oh, nagulapin na luman niya. Ngayon lang yan, baby. Okay. Wala. Smile, baby. Baby, Ah,
Okay po, balik natin si magulang. Si pastor kasi pinaiyak yung bata. Yan. Hindi po, sa mga ninong-ninang, kaya po, tingin po tayo saglit dito po. Nais ko pong ipakita sa inyo, ano naman po yung bagay na kahalagaan kung bakit po kayo ninong at ninang ni Baby Nabi. Masaya po ba kayo na binigyan kayo ng privilege para maging ninong at ninang ni Baby Nabi? Alam niyo po ba na ang ninong at ninang, kagaya po ng ating binanggit, kayo po ay pangalawa niyang magulang. Nabuhat niyo po ba si Baby Nabi? Natimbang niyo po ba sa isip niyo? Kung ilang kilo na ba siya? Kilo na ba? O pounds pala. Alam niyo po, yung pagkabuhat ay isa pong simbolo na si Baby Nabi ay meron siyang pangangailangan. Tama ba? Sa tingin niyo po, pag tinanong ko po kayo isa-isa, ano kayang kailangan ni Baby Nabi sa mga oras na ito? Maaaring gatas. Tama? Diaper? Yan pong mga kailangan niya dahil siya ay nasa gulang ng ganyan pong bata pa lang siya. 1 year, I think na 1 year na siya. So, darating ang time, magiging 2 years old siya. Pag binuhat nyo kaya siya ng 2 years old, kaya nyo pa ba? Kaya pa, medyo. 5 years old. Medyo na. 10 years old. 18 years old. Pastor, malabo na po. Alam niyo po ba, kung gaano nyo binubuhat siya, or kapag siya'y umedad, ganun din po bumibigat ang pangangailangan ni Baby Nabi at ng kanyang magulang. Kaya po kayo pinili ng kanilang magulang ni Baby Nabi dahil sapagkat alam niya magiging katuwang po nila kayo. Handa po ba kayong maging katuwang ng magulang po ni Baby Nabi? Amen. Meaning po, ang pangangailangan hindi na po siya pinansyal. Baka maisip po natin na sa inyo po lagi siyang hingi. Hindi po. Marami pong pangangailangan si Baby Nabi na kailangan niyang ma-meet hanggang sa paglaki niya. Darating po ang time, meron pong magkakakrush sa kanya. Yan. Maganda tong si Baby Nabi, no? Magkakagusto sa kanya. Humihingi siya ngayon ng advice sa mga ninang. Yan. Ano kayo papayo ng mga ninang na nandito? Tinitignan ko po yung mga ninang. Ano kayo maganda mapapayo? Meron naman po. Darating ang time, magtatanong din siya sa mga ninong. Ninong, pasado pa to? Mukhang ewan ko, hindi ako sure eh. Ano kayo mapapayo ni Ninong Ian? Pwede na yan, wag naman ha. Wag yan. Alam niyo po ba? Kaya po napakalaga na may relasyon po kayo kay Lord sapagkat kailangan po ni Baby Nabi ng godly advice. Handa po ba kayong magbigay kay Baby Nabi ng godly advice? Paano po tayo magbibigay ng godly advice? Kailangan po tayo rin po ay may relasyon kay Lord at bumababad din po sa salita ni Lord. Para po tamang advice ang makuha po ni Baby Nabi. Sino pong handa pong tulungan si Baby Nabi sa mga bagay na yun? Kaya po, time will come, pag may problema po siya, maaaring kayo malapitan, dapat po present po kayo. Dapat po tayo po ay maging sandalan or katuwang ng kanya pong mga magulang. Kaya po, magandang pagkakataon nito para po maunawaan natin ang ating pong katatayuan bilang mga ninong at ninang. Kaya po hanggang sa paglaki ni Baby Nabi, maaasahan po ba niya kayo? Kapag po Pasko, siyang kaya niya mahanap. Yun lang. So, ulitin ko po, hindi lang po financial ang kailangan ni Baby Nabi. Yun lamang pong prayer niyo po kay Baby Nabi, kasama siya sa panalangin niyo, malaking bagay na po yun. Nagagampanan na po natin ang ating pong katatayuan. Kaya po, kagaya ng magulang po ni Baby Nabi, turuan din natin siya. Sabay-sabay po natin tong gagawin. Kasi po, ang sabi po rito in Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Alam ko po, mga ninong-ninang, marami na po kayong pagdadapa sa buhay. Payag po ba kayo, madaanan pa ba ni Baby Nabi yan? Siyempre po, hindi tayo papayag. Kaya po, yung mga experiences nyo po, isa pong malaking tulong kay Baby Nabi po yan. Para hindi na po siya dumaan sa mga bagay kung saan tayo nadapa. Kaya po, ang future ni Baby Nabi, napakaganda. Masasaksihan natin sapagkat meron siyang gabay
bukod sa magulang ng mga ninong at ninang po. Sabi kasi rito ng Matthew chapter 16 verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makakamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kaya po, napakalaga ng godly advice sapagkat ang mundong to mag-o-offer din ng success. Ang Lord po may ino-offer sa atin in Jeremiah 29:11, I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and future. Ano daw pong offer ng Lord sa atin, sa bawat isa, especially kay Baby Nabi? Hope and future. Pero ang kaaway, hindi po siya papayag na magkaroon si Baby Nabi ng magandang plano galing kay Lord. Kaya po, time will come, bibilin siya ng mundo. Papayag kaya ang magulang niya. O-operan siya ng mundong to para malayo sa Diyos. O-opera ng malaking sahod, pero tatalikuran si Lord. Ngayon po ba, kung meron kang dapat i-give up, huwag po si Lord. Sapagkat si Lord, He is our only way. He is the only truth. He is the life. At siya lamang po ang daan tungo sa Ama. Ang kaligtasan po natin ay nasa Panginoong Hesus po na atin pong sinasamba. Kaya po sa bawat isa sa nandito, anuman pong offer ng mundo sa atin, huwag po tayong papayag sapagkat mapapahamak po ang ating kaluluwa. Kaya po mahalaga na magtagumpay tayo na meron pa rin Diyos. Magandang magtagumpay na masasabi mong dahilan sa tulong ni Lord. Kaya po, turuan at gabayan po natin si Baby Nabi sa kanya pong tatahakin. Kaya po si Jesus, kailangan niya pong bumaba sa mundong to para po makapag-model. Ang pag-model po ni Kristo, mula po kabata hanggang sa kanyang pagtanda. Hanggang kanya pong gustong gulang, iminodel niya po kung paano mamuhay bilang tao. Lahat po tayo, ganun po yung dadaanan nating pattern. Kaya po, meron po ba tayong dalang kandila? Okay lang po. Kung hindi dala, okay lang po. So, yung kandila na yon is a symbol na kung saan po tayo yung magiging liwanag ni Baby Nabi. Okay po ba yon? Tayo po ang magiging kanyang pag-asa bukod kay Lord. Si Lord po ang pag-asa sa pamamagitan ng buhay niyo po. Kaya po, time will come, baka medyo ma-short ng konti si Papa. Dahil nandiyan ka. Imagine niyo po, natulungan natin si Baby Nabi. Kaya po, time will come, maniwala po kayo, magbabalik din po siya sa inyo. Hindi ko po alam sa paanong paraan, pero magbabalik po si Baby Nabi sa inyo dahil nagabayan niyo po siya sa kanyang paglaki. Excited po ba kayo sa inyong job description? Pastor, ano to? Interview. Kaya po, isa pong napakalagang bagay na ito pong papel na to, hindi po siya ordinaryong papel. Ito po ay isang covenant na kung saan ito pong ating pinag-usapan ay sinelyohan po ng dugo ng ating Panginoon. Ito po ay mula pa po sa Christ in You Main. Ito pong ating sanctuary ngayon. Ito po ay isang mission church, outreach church, na kung saan po, ito po ay isang simbahan na binibigyan din po ng pagkakataon mag-dedicate. Kaya po sa kapangyarihan ng ating pong Panginoong Hesus, sa pamamagitan po ng simbahan ng Christ in You Faith International Ministries, ang ating pong main ay nasa Pampanga. This certificate of child dedication to Nabi Grace Pagapong Evangelist. Ito po yung pangalan ng bata na ating po tinatalaga. Sa date po ng kanyang kapanganakan, May 26, 2025. Tama po? At siya po ay isang babae at ipinanganak dito po sa Kalumpang. Ang kanya pong magulang ay si Norbert Villaraza Evangelist. At ang kanya pong magulang na babae ay si Nesel Ann Pagapon. Ito po yung mga sponsors na nandito, hindi ko na po babanggitin isa-isa. Ito po ay isang covenant sa harapan ni Lord at sa harap din po ng magulang na tayo po ay magiging katawang ni Baby Nabi. Handa po ba kayong tugunin ng panawagan ng Lord? Kaya po, congratulations po sa bawat isa sa inyo. Hindi po nagkamali ang Diyos sa pagpili po sa inyo po
sa pamamagitan po ng magulang ni baby natin. And this dedication venue, Christ in Your Faith International Ministries, Binangonan, Rizal. Dedication date and time, May 26, 3 p.m. Signed by officiating minister, ang inyong pong lingkod, Pastor Edwin Escalante Jr., Outreach Pastor, CIY Binangonan. Noted by Bishop Alvin Lapus, CIY Christ in Your Faith International Ministry, Senior Pastor. Basahin ko po itong huling verse bago po tayo matapos. In Psalms 139, verse 13 to 14, For you formed in my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Kaya po, sa bawat isa po sa atin na nandito, wala pong nilalang si Lord na siyang malaking pagkakamali. Hindi po tayo malaking pagkakamali ng Diyos. In fact, siya po ang nagsabi mismo, you are perfectly and wonderfully made by God. Maya-maya lamang po, pipirmahan po ito ng magulang at hanggang po sa mga ninong at ninang, isa pong katibayan. Hanggang ito po ay ibibigay natin sa magulang po ni Baby Nabi, magagamit niya po ito sa mga paglalakad niya ng documents pag siya po ay malaki na po. Excited po ba kayo sa future ni Baby Nabi? Amen. Excited po ba kayo na paglaki niya, naandyan pa rin po kayo? Amen. Kaagapay ng kanyang magulang. Tayo po ay lahat tumungo at manalangin. Panginoon, salamat po sa hapong ito. Salamat po muli, Panginoon, sa magandang pagkakataon. Ma-witness, O God, ang pagtatalaga ng anak po na mag-asawang Noby Evanches at si Nesel Ann Pagapon. Salamat po sa buhay nilang mag-partner, O God. Itinatalaga niya po ang kanilang anak, Panginoon. Sa iyo po, Panginoon, sa tulong din po ng mga ninong at ninang na nandito. Maraming salamat po. Buhay po ang iyong salita na hindi nagbabago. Lord, kung ano ang sinabi mo sa iyong salita, papapangyarihin mo, Panginoon. Kaya po, you will bless, O God, lahat po na nandito sapagkat we abide in your word, O God. Kami po ay tumatalima sa panawagan mo, Panginoon. Kaya po, sa hapong ito, amin pong idinedeklara sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo, at sa covenant po ng selyadong papel na ito ng Christ in Your Family, O God, ngayon po, si Baby Nabi Grace ay isa na pong dedicated sa ating pong Panginoong Jesus. Bigyan po natin ng the best clap po ang ating Panginoon. And let's pray. Panginoon, salamat po sa hapong to. At Lord, amin pong tinatapos ang gawain ito na may mataas na pagpupuri, pasalamat para pagsamba. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Lahat po tayo ay magsabi na Amen and Amen. The best clap po muli sa ating pong Panginoon.